Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman pong pagbibintang sa ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Matinding paratang na naman ito mga kababayan, no? Kumbaga, lahat na lang gagawin para po siraan, no? Patuloy na paninirang puri na po talaga ito. Dapat matigil ito Kasi hanggat itong mga taong ito ay hindi nabibigyan ng leksyon, patuloy lang po silang magsisiwalat, magpapakalat ng kasinungalingan. O tandaan nyo naman, tulad ng sinasabi natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. O sino po ang nagsabi nito mga kababayan? No? Yung paratang na naman na walang maipakitang matibay na ebidensya mga kababayan. At ganun din po, yun daw pong rally ng mga supporters ng Pangulo at loyalista at ilang mga dilawan or pinks or anti-Marcoses na sumusuporta sa gobyernong Marcos ay may pondo daw po na 1.5 billion pesos. Diyos mio, ano ba yan? At patuloy pa rin sinasabi ng mga kampo ng mga dutae na yun daw pong rally na yun ay nilangaw. Talaga naman. Talagang mga BS talaga itong mga minions ng dutae, no? At ganun din po, mga kababayan, ang inyong bising pusit ay may sinabi tungkol sa vote buying. Oo. Hate na hate niya ang ganitong bagay dahil daw po yan ay isang paraan para sa vote buying. Pero siguro napanood nyo yung ating paunang video na yan po ay galing sa bibig ng isang hipokrita at dilulu mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere, live stream. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at guro. At muli, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect this Marcos administration and continually to protect it from the evil forces of the Dutertes. Ito po, unahin natin itong insinuation, kasinungalingan na naman ng isang minions ng dutae. Yan po, yang si Mr. J. Sonsa. Kung maalala nyo, di ba, sabi ng mga Iglesia ni Cristo, true there yung dun isang anchor sa Net25 show nila na ano daw po, magsasagawa yata sila ng rally. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nababalita na sila po ay magsasagawa ng malawakang rally in support of the statement of President Bongbong Marcos na yung nalik na pag-uusap nila, inilik no? Talagang yun ding nag-leak, ewan ko. Katiwa-tiwala pa ba yung tao na yun, mga kababayan? Katiwa-tiwala pa bang news media, media personality? Kayo, no? Mukhang sikat na nga, lalo pang nagpapasikat. So, anong dapat nating gawin sa taong yan? Di po ba? Di, wag nyo nang i-follow. Wag nyo nang pasikatin pa ng husto. Kasi, yung inilik niya, na mensahe umano ng Pangulo ay ngayong ginagamit ng mga grupong ito para po mapasama ang Pangulo. Di po ba? Iba-iba na po ang opinion dyan. Kalaunan, baka ang Pangulo ang sampahan ng impeachment case. No? Kasi sasabi nila, you are interfering, no, sa trabaho ng legislative. Ngayon, mga kababayan, itong si Mr. J. Sonsa, yan, ginagalang pa natin siya. Pero ang taong ito, walang galang sa ating First Lady, sa ating Pangulo at kay Speaker, at sa mga House of Representatives.
no? Ini-insinuate nila na kaya siguro hindi matutuloy na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay dahil di umano kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito po ang sabi niya. Kalat na kalat ngayon, sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman, Tiyang Lisa. Is this true, Mrs. ng President? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa Iglesia. Ano? Naliliitan ka sa INC, madam? O, nakita ninyo? Ganito po sila mag-create ng kasinungalingan. Nag-create sila ng maling kaisipan. Gaslighting, mga kababayan. Bakit? Sinabi ba ng mga congressman? Kayo nga po dyan, mga congressman, ha? Pinagyabang umano ni FL Lisa. Really? Sino source mo? Ilabas mo para magkaalaman. Kung hindi niya mailalabas ang source ni Jason sa, ano ito? Diba? Panggagago, pangloloko, kasinungalingan. Ano ba ang sabi ni Kong Hun at ni Ortega? Mga representante na dumalo doon sa fellowship sa Malacanang. Kwentuhan lang. Wala naman tungkol sa impeachment. Di po ba? O ano? May sinabi na ba ang iglesia? Di ba? Eto, dalawang ang personality ang ginagago dito ni Mr. Jay Sonsa. Ang First Lady, actually tatlo. Ang First Lady, yung Congress people, at ang Iglesia ni Cristo. Tatlo po Kasi iisipin niya, no? Kasi po iisipin natin na walang hiya talaga si FL Lisa, no? Malakas manuhol, no? Siya ang umaaktong presidente at ito namang INC ay nagpapasuhol. Pera-pera lang. Ganun po ba? O kayo diyan, mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, pamunuan ninyo, paano nyo ito kukontrahin? Di ba? Maganda, Jason, ilabas mo ebidensya mo. Dahil tatlong personalidad ang ginagago mo dito. Tulad ng sinasabi ko, si FL Lisa, ang congressman, at ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Di po ba? May nagsabi ba? Kasi niya kalat na kalat daw Kalat na kalat, really? So, ibig sabihin, nakinabang ang INC. Ginamit na naman ng Pangulo para magkapera. Ganun ba kayo, mga INC, pamunuan ng INC? I don't think so. Sinisiraan po kayo nitong si Mr. Jason sa pinapakita niya dito na mukha kayong pera, nasusuhulan kayo. O, di ba? Mr. Jason para maniwala ako sa'yo, kampihan kita. Ilabas mo ebidensya dyan. Sabi mo, kalat na wala nga ako nabalitaan. Sa'yo ko lang nabasa to Kung di pa isi-share ng iba nating kasamahang vlogger, influencer, itong post ni Mr. Jason hindi natin malalaman. Paano kumalat? Di ba? Di sana na i-broadcast na yan tulad nung ginawa nung isang media personality dyan. Yung private conversation ng Pangulo sa isang group chat, inilabas. Di ba? Para pamasamain o maging bad ang presidente. Ganun lang yan, mga kababayan. Di ba? Dito magtataka kayo Pinamamasama niya. Lalong-lalo na ang Iglesia ni Cristo. Di ba, Mr. Jason Kaya akala mo, tinitira mo lang dyan si FL Lisa. Hindi po. Tatlong personalidad dyan. No? Buriin mo, nag-fellowship lang, nagkita dahil matagal na palang gusto ng mga congressman magkaroon ng salo-salo sa ating first couple. Nagkataon lang na nagkaroon ng impeachment complaint kay Pusit. O ayun, tapos ngayon, pati Iglesia ni Cristo isasama ninyo. Grabe mga kababayan, mang gaslighting itong si Mr. Jason nakakahiya po, di ba? O ayan, labas tayo diyan. Sana naman mabomba itong si nung mga INC itong si Mr. Jason
Biruin nyo, pinamamasama ang INC. So what, kung wala pa silang plano dyan, salita lang yun, malay nyo, hindi naman yata totoo yan, o what? Diba? O di kaya talagang pinagplaplanuhan, tinitingnan muna yung pulso ng mamamayan, kung ano ang mga komento. Kung ako po sa akin lang opinion, sana naman wag nang ituloy ng INC yan. No, para concentrate na lang po kayo sa pagpapalaganap ng salita ng ating poong may kapal. Yun lang po yung sa akin. Huwag na pong sumali dyan sa ganyan, no, na politika. Para hindi na po kayong mapulaan tulad ni Jason Sa. Okay, so pasok naman tayo dito sa mga sinasabi ng iilan na naman mga minions ng mga Duterte, mga Dutae, no? Na sinasabi, yun daw pong rally in support of our president ng mga loyalista, supporters, at mga ilang mga anti-Marcos na mga dilawan at pinks ay may pondo daw po na 1.5 billion pesos. Ang tanong natin, nasaan na naman yan? Nasaan ang ebidensya? Yung mga ibang vloggers nila, ng mga DDC, sinasabi, may pondo daw. Paano nyo nalaman? Sino nagsabi sa inyo? Nasaan yung hard evidence na may pondo na 1.5 billion pesos? Really? Sinong nakinabang? Bakit hindi nyo ipakita yung hard evidence niya sa inyong mga vlog o i-report nyo sa media? O, ito po. Oh. Kayo naman, ini-insinuate nyo lang yan eh. Diba? Puro kayo pagtatanim ng mga black propaganda, gaslighting. Eh kayo nga eh, nahuli. Diba? Talagang may video evidence na nag-aabot kayo ng ilang daang piso sa mga attendee. Tapos yung mismong mga attendee ang nagreklamo, walang pagkain, hinakot kami sa bus, ganyan eh. Yun, may ebidensya, video evidence pa. Eh kayo, ano ebidensya ninyo? May nagreklamo ba? Doon lang sa loob ng 6 na oras na pagrarally in support of our president? Nakita nyo bang may nagreklamo doon? Masaya po sila eh. Mga lolo't lola ang nandoon. At mga makabagong mga henerasyon ng loyalists at supporters ng Marcoses. May mga ilang mga dilawan because nakikiisa sila. Diba? They want to impeach your Sara Pusit Duterte. Ako po, gusto ko po talagang matuloy ang impeachment trial. Para malaman natin, mapakita sa taong bayan, no, paano po ipapalabas ang katarantaduhan, kaguguhan, kalokohan ni Pusit. O, nasaan yung 1.5 billion? Pakita nyo ebidensya. Kung wala po kayong ebidensya na mapapakita sa amin, no? Iyan po ay hearsay. Kung ngayon nyo lang ilalabas yan, ibig sabihin, gumawa na lang kayo niyan. Gawa-gawa nyo lang yan. Parang yung tulad ng deepfake video na kung saan ang Pangulo di umano ay sumisinghot. Eh mga deepfake kasi ang mga ugali ng mga ito, no? Mga siraulo talaga. Puro na lang kayo daldal. Ang ebidensya ninyo ay laway. Dapat talaga sa inyo maturuan ng leksyon eh. No? Dapat ano kayo, dapat sa inyo eh may magdemanda na talaga eh. No? Biruin nyo, ilang libo ang umatin doon. 'Di ba? Ang initial na ulat ng kapulisan ay 1,200. Pero magdadatingan pa eh. At the end, ilan ang sabing numero ng mga nandun? 5 hanggang 10,000 in 6 hours na pagtitipon sa People's Monument Park. Diba? At yung mga nagsasabing hindi daw yun sa EDSA, itong mga vloggers ng DDshit, sinungaling din, hindi alam ang kanilang history. O hindi ba kayo nakapunta dun sa lugar ng EDSA, sa People Power Monument? Magkaibang lugar po yun. Magkaibang lugar din yung Liwasang Bonifacio. Diba? Si Andres Bonifacio nandun sa Manila. Yung EDSA Shrine nandyan sa EDSA. Yung People's Power na sa EDSA. Mga gunggong talaga, no? Ang kasinungalingan. Tapos nilangaw daw. Eh, pinakita natin sa inyo yung mga video, yung mga larawan. Paano nilangaw yun? Eh, sila 6 hours lang dun eh. Eh, kayo, ilang araw na kayo dyan. Ginawa nyo na ngang bahay ang kalsada. Baka nga sabi nila, baka meron na nga kayo dyan placard eh. Sa Kalata.
Yung mga vloggers ng mga DDC talaga, no? Napaka-bitter. Kaya pala wala akong mabiling ampalaya sa store eh. Nasa tahanan nyo na yata lahat eh. Ayun ba lagi yung ulam? Ampalaya? Mga ampalaya itong mga hinayupak na ito. Puro lang laway ang ebidensya ninyo. Pakita kayo ebidensya. Ikaw Mr. Jason sa pakita mo ebidensya nakalat na si FL Lisa ay sinuhulan ang INC para hindi mag-rally. Yan ang sabi ng mga congressman. May nagbalita sa'yo. Sino? Sino naman ang congressman na maka-Duterte na pupunta doon sa fellowship sa presidente? Ibig sabihin, nag-spy siya? May Trojan horse kayo? Sige, labas may pangalan ng congressman kung matapang kayo. Hindi. Chismoso kasi yung hinayupak na yan si Mr. Jason sa. Ang tanong, magkano ba Mr. Jason sa? Meron bang 1 million? Di ba? So, nagsabi magkano ba sahod mo? Di ba? Ang galing din ni Representative David Suarez If you don't mind, Mr. Sonsa, how much you getting paid at being a consultant of SMNI? Sabi pa ni Jason San, di tuwirang sumagit sa big amount. Kano po? 1 million. Sa iyo mismo galing yan, Mr. Sonsa, hindi sa akin. Now, punta tayo sa inyong bising pusit. Salamat po dito kay Coach Jarrett sa kanyang FB page na Jarrett Pulido. Coach, salamat sa iyo ito po, binirabiran niya po si Sara Duterte. Meron pa nga siya ditong puso na part 2 daw ng vote buying ni Pusit. Pero hindi po yan ang ating kukunin mga kababayan. Ang kukunin natin kay Coach. Coach, salamat sa mga fans ni Coach. Sabihin nyo, nagpapasalamat ako kay Coach. Dito po sa FB page ni Coach Jarrett na Jarrett Pulido. Subaybayan nyo po yan. Mahusay po yan. No? Gamitin na natin. Peram Coach Huwag mo ako i-copyright. Sabi dyan ni Pusit dati. VP Duterte warns against legal vote buying through ayuda. Sibig daw sabihin, sa pamamagitan ng ayuda ay makakakuha ka na ng boto. Yan ang legal vote buying. Legal yan. Kasi pinadadaan mo sa ayuda. Akala mo naman siya malinis. Akala mo si Pusit napakalinis. Nako, delikado yan. Pag malinis ang Pusit, ibig sabihin ready for cooking. Nilinis mo na mga kababayan Dito sabi niya, yung ginagawang ayuda, tulad ni Speaker Martin, ng mga ilang mambabatas, legal yan. Legal na vote buying yan. Di man nila pira yan Pira ng taong bayan yan. Ibigay lang yung konting ayuda, tapos may kurakot na. O di legal, kurakot din yun. Nakita nyo ang kahopekrutohan niya. Ano ang sabi ni Grace Po? Unahin muna natin si Senatora Grace Po. Hindi niya tinaasan ang pinurpose na budget para sa opisina ng Pusit na 733 million. Pero sabi niya, magagampanan pa rin ng OBP yung social amelioration niya na programa. Ano yung social amelioration? Sa madaling salita, mga gawaing pagtulong. Pag tumutulong ka, sa salitang iba, yung synonym, ayuda. Diba? Ayuda. Pagtulong. So, sabi niya, pag nag-aayuda ka, yan ay legal vote buying pag ikaw ay politiko. Diba? Nagbabala siya. Ayaw niya ng ayuda. Pero bakit merong mga nakapaloob sa kanyang programa, sa budget niya, na social amelioration? Sabi ni Grace po yan. Nung merong press con si Grace po. Diba? Now, bakit? Dito, pagdating niya sa Ifugao, salamat po ulit kay Coach J, kay Coach Jarrett. Ayan samantalang may nanunuhol, pagsasabotahe, meeting sa palasyo, si BP Sara ay abala sa pagtatrabaho
at namahagi. Namahagi. Iniba nyo lang. Pero the synonyms are there. Tell me the synonyms of ayuda. Tell me the synonyms of pagtulong. Namahagi ng food packs sa Ifugao. Ano tawag nyo dyan? Ano tawag nyo dyan? Namahagi. Namigay. Nagpaayuda. Di ba? Nagbabala siya sa legal vote buying through ayuda. O ano ginawa niya? Nagpaayuda. So therefore, legal vote buying din siya. Di ba? O, wag nyo na kaming lokohin. Yung nagsulat nito, malamang mga Duterte. Samantalang may panunuhol, nasaan ang ebidensya? Laway. Pagsasabotahe, nasaan ang ebidensya? Laway. Pero yung meeting sa palasyo, totoo yun. Hindi laway yun kasi sinabi mismo ng PCO. Pero yung panunuhol, pagsasabotahe sa kanya, panunuhol ng Malacanang sa mga congressman nag-aayuda si Presidente, nasaan ang ebidensyang nanunuhol? Kung nanunuhol through ayuda, ano ginagawa nitong BP ninyo? Tingnan nyo larawan, no? Salamat kay Coach J. Di ba? Salamat sa ating mga Kapots Angels na nagbibigay sa atin ito. Ulitin ko sa mga fans ni Coach J, subscriber. Salamat po, Coach J. Nandun ako sa Jared Pulido mo. Isa ka na sa source ko. Peace tayo, Coach J, Okay, di ba? Kaya, anong dito ni Coach J, boba na, ipokrito pa. Yun ang sabi ni Coach J sa kanya. Diyan sa kanyang FB page sa Jared Pulido. Di ba? Papalusot pa kayo Namahagi. Synonym siya Di ba? Namahagi ka, tumulong ka, means nagpaayuda ka, inutil na bobang ipokrito. I agree with Coach J. So therefore, nagli-legal vote buying ka din through ayuda. Huwag mo kaming gaguhin. Ano pa dito yung meron pa mga kababayan ayan galing pa rin yan sa post ni Coach J, Jared Pulido. Thank you OBP. Thank you OBP Satellite Office. Hindi na kailangan lumuwas ng mga kababayan natin sa Manila para manlumos ng tulong sa gobyernong buhaya ngayon. Buhaya daw ang gobyerno. Sana ikaw na maging presidente namin. Uy, Nay, wag ganun. Gets na ba natin yung purpose ng OBP Satellite? Tingnan mo. Kayo dyan sa OBP Satellite, di ba nagpapaayuda din kayo? Wag kang ganun. Wag kang gamol, Sara Pusit. Pinupulaan mo ang pag-aayuda ng mga representante ng Pangulo. Sabi ninyo, legal vote buying. Pero di ba? Kainin mo kaya yung sinabi mo. Kasi nagre-reflect sa'yo The evidences will not lie. Di ba? Ayuda. Si Amy Marcos, nag-aayuda. Si Bongo, nag-aayuda. So therefore, binanatan niya lahat. Kasi sa tingin niya, siya lang ang matino. Siya lang ang magaling. Ako ang walang kasalanan. Lahat kayo makasalanan. Ako lang ang perpekto. Di ba? Ulit-ulitin natin. Namnamin nyo yan. BP Duterte against legal vote buying through ayuda. Hoy, Bongo! Numero 1 ka dyan. Di ba? Amy Marcos. Sige, tingnan nyo pa yung mga FB page niyang si Amy Marcos. Ang dami din yan. Di ba? Sino pa? Si Bongo. Ano ba? Wala na bang FB page si Amy Marcos dito? Okay na lang ang tumingin. Alam naman yan, di ba? Lalo na si Bongo. Pag merong sunog, punta siya doon. Galit pa siya sa DSWD. Ba't din nyo tinama pangalan ko dyan? Si Amy Marcos. Through AICS. Di ba? Punta siya doon, abot siya ayuda. Si Pusit, nag-abot din ng ayuda ng DSWD. Di ba?
Mga hipokrito, tapos sasabihin, magwa-warning na ang ayuda ay legal vote buying. Sa kanya rin yun. Nagbubumirang lahat ng sinasabi nilang mga kababayan. Di ba? Akala mo napakalinis nitong mga hinayupak na ito eh. Hindi nila alam na lahat ng sinasabi nila, balik sa kanila. No? Ang dami pong larawan dyan. Pumunta lang kayo sa mga FB page ng mga hinayupak na itong mga nagsasabing ganyan. Lalo na yang si Pusit. Ay, nako. Di ba? Kung merong kalamidad, punta rin siya doon. Di ba? Ayuda din yon, tulong din yon. Kaya wag kang munang magsalita ng magbubumirang sa'yo, Pusit. Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Ay, ewan ko mga kababayan. No? Salamat naman po, Coach J. Salamat sa ating mga kapots angels na naglilibot po, nagpapasa sa atin ng mga ganyang articles at mga impormasyon. No? Malaking tulong po sila. O kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Kay Mr. Jason na sinasabing sinuhulan di umano ni FL Lisa ang INC? Ay, ako po, hindi ako maniniwala. Hanggang ngayon, mataas pa rin po ang respeto ko sa INC. Mataas pa rin ang respeto ko kay FL unless otherwise, may talagang lumabas na ebidensya. Yan. At yung ebidensya ay hindi gawa-gawang rekto, hindi deepfake, hindi AI. Talagang verified. Di ba? Ngayon, pati yung 1.5 billion budget daw para sa rally ng mga supporters and loyalists at ibang mga anti-Marcoses, ginagawa na naman ng issue. Nasaan na naman yung ebidensya? Wala. Ang ebidensya ng mga ito, laway-laway lang para kumita. Yung mga may placards na siyan, saka mga lata na. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung EDSA. Yeah, di ba? Wala na. Kumbaga, hindi naman talaga sila nakiki-spirit ng EDSA dyan eh. Ano lang? Di siyempre, kaching-kaching, di ba? At si Pusit, ayaw niya sa legal vote buying through ayuda. Ano gusto niya? Di yung confidential vote buying. Di ba? Yun ang maganda sa kanya eh. Confidential yan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.